No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un sol en agonía. Hindi. Hindi ito maaari. Ikaw si... Vittorio. Vittorio Dragone. Kaibigan ko ang iyong ama. Fiorella, ako nga ito. Kayo ba? Kayo si Vittorio Dragone? Ako mismo. Oo, ako na nga ito. Anong problema? Wala. Kasi... ibang itsura mo sa litrato. Kasi ang totoo niyan, iba ang litratong pinadala ko sa'yo. Hindi kasi maganda ang mga kuha ko nung nakaraan, kaya ganoon. Tama. Ibang itsura mo. Pero ikaw nga yan. Sabihin mo, saan ka nagtungo? Bakit nawala ka? Kasi... hindi... hindi ka sumulpot sa airport. Nanakawan pa kami. Binigyan ako ng trabaho ni Sir Pietro. Akala ko, hindi na talaga tayo makikita, Fiorella. Talagang ubod. Ubod ka ng ganda. Mas maganda pa sa litrato. Kailangan natin mag-usap na dalawa. Pero, ang totoo niyan, Fiorella, hindi ko alam kung bakit. Napipiti ako sa iyong kagandahan. Sige. Sige, tama. Marami pa talaga tayong dapat pag-usapan. Tama. Pero, ganito kasi, alam nyo... Sandali lang. Bago mo ituloy ang anumang sasabihin mo, mayroon akong gustong gawin. At sa tingin ko, ito na ang tamang panahon na hinihintay ko. Ano yun? Ito yon. Salamat sa iyo. Lubos ako nagpapasalamat at dinala mo siya sa akin. Wala akong ginawa, Lola. Gumaganti lang si Gael kasi may gusto siya sa akin. Pero hindi ko siya gusto. Obvious na galit siya. Yun ang totoo. Mabuti naman, Roxana, at wala ka rin gusto sa kanya. Kahit na hindi kayo tunay na magkamag-anak, ayoko pa rin. Ay, imposible talaga magkagusto ako sa katulad niya. Wala siyang kwenta. Kung alam niyo lang kung paano dikit ng dikit ang taong yan sa akin. Masyado ka kasing maarte. Sa tingin mo, paniniwalaan kita. Yan ang totoo, Lola! Wala akong pakialam kung nagsasabi ka talaga ng totoo. Itatapon na sana kita sa kalye. Pero pasalamat ka dahil sa ginawa mo kanina, lumayas na si Anibal. Palalagpasin ko ito, babae ka. Sa ngayon lang. Anong may tutulong ko sa'yo? Wala namang naniniwala sa akin sa bahay na ito. Wala silang kwenta. Ako naniniwala sa'yo. At ano naman magagawa ng isang katulong na tulad mo, Abet? Kung marunong ka lang sanang magpahalaga sa mga taong katulad namin,
Makasakaling alam mo ang pakiramdam ng minamahal. Mama, hindi na po ako bata. Wala po ako sa mood makipagtalo sa inyo. Eh di huwag kang umarte na parang bata, Benito. Ilang beses akong tawag ng tawag ni isa, wala kang sinasagot. Mama, meron po akong ginagawa kanina. Meron akong importanteng sasabihin tungkol kay Fiorella. Tapos na ang lahat. Nasa loob siya ng restaurant at kasama niya si Don Vittorio ngayon. Sino nagsabi sa'yo? Kaya ka nga namin tinawagan para sabihin. Paano niyo nalaman? Nalaman lang din namin yan kay Sir Vittorio. Basta mahabang kwento pero sabihin mo nga kung nasaan ka, iho. Nandito ako mismo sa restaurant. Bakit? No, iho. Parang awa mo na, umalis ka dyan. Pag nalaman ni Sir Vittorio na tinago mo sa Fiorella, papatayin ka niya. Hindi ako pwedeng umalis. Meron po akong dapat na malaman. Pinalabas niya ako. Sinisante ka pa sa restaurant? Ako Pinalis ka kakausap! Tumakbo ka na, iho! Pauulan na ka ng bala ng mga Italianong yan! Napanood mo ba si Al Pacino sa Scarface? Ha? Ano ba pinagsasasabi mo, Reynaldo? Tinatakot mo bang anak mo? Gusto mo talaga laging may trahedya? Wala akong gustong takutin, pero ganun kasi yung napanood ko. Ay, tama na. Umupo ka na lang dyan. Benito, iho, makinig ka sa akin. Umalis ka na kasi dyan kesa mamatay ka. Huwag ka na magtagal pa. Kumilos ka na, anak ko. Pwede ba, Mama? Huwag na kayo mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko na pong alagaan ang sarili ko. Tatawagan ko na lang kayo mamaya. Sige na po. Benito, ano ginagawa mo dito? Meron ka bang kasama? Wala naman po akong kasama dito. Alam nyo kasi... Binabantayan mo si Fiorella. Ano po? Bakit ba masyado kang concern sa kanya? Hindi naman ho. Ang totoo, mahal ko si Fiorella. Si Sir Pedro ba? May gusto rin ba siya kay Fiorella? Tama po ba ako? Alam mo, wala akong ideya. Kunwari pa kayo. Ngayon nalaman mo na may gusto ako sa kanya. Baka naman pwede mo akong tulungan. Pero hindi ko alam kung anong totoo sa kanila. Kalimutan niyo na nga lang lahat ng sinabi ko. Basta mahal mo, lahat kaya mong gawin. Si Sir Pedro, kahit na sinong, kayang ibigay ang lahat-lahat para kay Fiorella. Napaka-imposible na ako ang piliin niya. Pwede bang ipaliwanag mo nga sa akin yan? Hindi lahat ng bagay ay napupunta sa'yo. Kahit na anong gawin mo at paghirapan mo pa ito. Minsan akala mo, mahahawakan mo na pero bigla na lang mawawala. Maaari bang ipaliwanag mo sa akin kung anong nangyayari? Sino siya sa buhay mo? Sabihin mo rin kung bakit ganyan ka magsalita. Na para bang hindi mo siya empleyada. Dahil wala siyang sinabi na ikakasal na siya at yun ang gusto kong malaman. Ewan ko. Totoo, ikakasal na ako pero hindi. Pero bakit? Iba ang picture na pinadala mo sa akin. Mas mukha siyang bata. At hindi ikaw yun. Anong picture yun? Ang totoo niyan, ako ang lalaki nasa litrato. Hindi. Iba na ang itsura mo. Ang importante, nagkita na rin tayo sa wakas at pwede na tayong magpakasal. Hindi to pwede. Bakit? Anong problema? Hindi ko alam na. Hindi ko... Bakit? Ano ito? Hindi ko maintindihan. Anong nangyayari? Bilang abogado ko, trabaho mong ayusin ang mga buwisit na problemang yan. Problema mo na yan. Sayang lang ibinabayad ko sa'yo. Ano yan? Si Pavio! Binabantaan niya ako na ididimanda. At gagawin niya yun kapag inalis ko siya sa kumpanya. Ay nako, Osvaldo. Kung talagang gagawin niya yan, lahat ng mga sinabi mo sa kanya noon, lahat pwedeng lumabas. Sino ngayon ang dapat sisihin?
Ikaw ang lumapit sa lalaking yan, kaya ikaw ang dapat sisihin! Anong ginagawa mo rito, bata ka? Akala ko natutulog ka na. Hindi po ako makatulog. Teka, may sakit ka ba? Wala. Hindi lang ako makatulog. Lumabas ako para uminom ng tubig. Okay. Lahat po ba ay natutulog na? Oo, ang totoo tulog ako ngayon. Akala mo lang gising ako pero tulog ako. Alam ko, Aling Simona. Yung iba, si Benito. Ay nako, nababaliw na yata siya. Hindi ko siya maintindihan. Bakit niyo po nasabi? Sinabi ko lang sa kanya kanina na lumabas si Fiorella kasama si Sir Pedro. Akalain mo, sumunod siya at nag-aapurang lumabas. Umalis siya? Oo, umalis nga siya. Iyon ang alam ko. Basta. Kailangan ko na mag-beauty sleep. Halika na, matulog na tayo. Sige, Aling Simona. Susunod ako. Dito na muna ako. O sige, Diana. Good night. Sumunod na naman siya kay Ate Fiorella. Hello? Nakita mo si Simona? Natutulog na. Bakit ka nandito? Hindi ako makatulog. Bakit? Ayoko ng ganitong pakiramdam. Para akong invisible. Ano? Wow! Talaga lang ha? Hindi mo sinabi sa akin na meron ka palang superpower. Okay. Sabihin mo nga sa akin paano nangyari yun. Ay, nako. Minsan kasi pakiramdam ko hindi ako napapansin. Na parang wala lang ako. Parang hangin lang. Talaga? Sandali lang ha. Magtitimpla lang ako ng kape. Pero para sa akin lang. Hindi dahil sa hindi kita napapansin. Baka kasi bawal sa'yo. Ako na magtitimpla. Hindi okay lang. Gusto mo ba igawan kita? Gagawan kita ng natural remedy para ma-relax ka naman. At para makatulog ka na rin. Talaga? Oo. Masarap to. Alam mo, Gianna, ito ang tamang paraan para hindi mo maramdaman na invisible ka. At huwag mong isipin ha, na invisible ka nga. Kasi kung maniniwala kang nakikita ka nila, makikita ka nila. Ano? Nagiging seryoso na tong usapan natin, ha? Okay. Hindi ba sinabi mo na gusto mo ka mo mag-aaral ng medisina? Bakit hindi mo gawin? Hindi yun madali. Hindi talaga madali. Pero nung nag-aaral ako ng medisina, doon ko napansin. Hindi ako invisible. Laging pinupuri ng mga taong ginagawa ko. Gusto kong tumulong sa mga may sakit. Ang galing mo naman. At natutunan kong gumawa ng mga remedies para makatulong sa mga tao na nakakaranas ng insomnia katulad mo. Ang sarap nito, ah. Salamat. Bakit huminto ka mag-aral ng medisina? Ano kasi, nagkasakit kasi ang lolo ko kaya hindi ko muna itinuloy yung pag-aaral ko sa Europe. Tapos noon, nandito pa siya sa Mexico. Kaya natagalan. Ganun ba? Teka, mahirap ba mag-aral ng medisina? Oo, mahirap. Noong mga panahon yun. Hindi naging madali sa akin. Ikaw, pakiramdam mo ba invisible ka dahil sa isang lalaki? Pero mabuti na lang, may nakita akong iba. Salamat ha. Ang sarap talaga ng timpla mo. Okay lang yun. Para Toast. sa mga doktor, toast. Sabihin mo nga kung anong nangyayari sa'yo. Una, pinadala mo ako sa kabilang restaurant kasi sabi mo may emergency. Pero wala pala. Naguguluhan lang ako. Ganun ba? Kaya naman pala pagbalik ko, may kausap ka ng babae kanina. Sino ba talagang babaeng yon? Ang babaeng yon ay si Fiorella. Siya ang babaeng aking pakakasalan. Kaya pala parang nakita ko na siya. Siya ba
Siya bang nasa litrato? O siya nga. Anong mangyayari? Iiwan mo ba ako? Ah, siguro nga kasi wala ka nang pakialam sa akin. Hindi ganoon. Huminahon ka lang. Kailangan kong makausap muna si Fiorella. Kalma ka lang. Sige, kung yan ang gusto mo, okay lang. Bakit ka nagsinungaling? Hindi. Alam mo, hindi kita niloko. Alam mo yan, Sir Pedro. Ipapaliwanag ko sa'yo. Bakit wala ka man lang sinabi? Kasi, ang bilis ng mga naging pangyayari. Diyos ko, nung namatay ang papa ko, si Gianna at ako, nawala sa amin ng lahat. Si Papa, sumulat siya kay Don Vittorio. Pero hindi ko alam na siya pala yun. Ang sakit ni Gianna, lalong lumalala habang tumatagal. Hanggang sa niyaya ako ni Don Vittorio na magpakasal sa kanya. Pero pagdating namin dito sa Mexico, naligaw kami. Hinanap namin si Don Vittorio. Alam ng Diyos na sinubukan namin hanapin si Don Vittorio. Pero kahit anong gawin namin, hindi namin siya makita. Hanggang nakilala kita. Nakalimutan ko na si Don Vittorio. At nakalimot ka. Pero, alam mo na, nakipagkasundo ka sa kanya. Hindi ba? Alam mo na ikakasal ka sa kanya. Hindi ko maintindihan. Para kay Gianna. Talaga? Para sa kapatid ko. Ikaw ang mahal ko, Pietro. Hindi. Mahal kita, Pietro. Kung talagang mahal mo ako, Fiorella, hindi mo itinago sa akin lahat ng sinasabi mo ngayon. Diyos ko. Nalilito na ako. Mukhang hindi lang ito simpleng hapunan ng isang boss at isang empleyada. Ano ba talaga nangyayari? Fiorella, ipaliwanag mo nga sa akin. Wala na siyang kailangang ipaliwanag pa sa'yo. Ako ang may tanong. At ano naman yon? Gusto kong malaman kung bakit pumayag ka magpakasal sa isang babaeng hindi mo man lang kilala. At bakit hindi mo man lang ako hinanap, Fiorella? Nag-email ako sa iyo ng marami beses pero hindi mo man lang ako sinagot. Naalala mo? Binalak mo pa akong takutin noon, Fiorella. Para lang makapasok sa Rancho Los Angeles. Ha? Saan ka pupunta? Fiorella! 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 Fiorella, Bakit ka nandito? bakit anong nangyayari? Hindi ko gusto ang nangyari. Ana, sige na sabihin mo sa akin. Tapos na ang lahat, Benito. Tapos na. Tapos na, Benito. Vittorio, hindi ko. Pedro, hindi ko alam na ikaw at si... alam mo, ayoko makipag-away sa iyo, Pedro. Ikaw muna. Pag-usapan natin. Halika, maupo tayo. Hindi ko alam na... Bueno, hindi ko alam na engaged na pala siya.
At si Fiorella ang hinihintay mo. Hinihintay mo mula sa Italy para pakasalan. Ang totoo niyan, wala akong balak sabihin dahil alam kong hindi ito madaling ipaliwanag sa lahat. Pero, ang totoo talaga matindi ang nararamdaman ko sa kanya. Naiintindihan ko. Maikli ang aming naging relasyon habang malayo kami pero nang makita ko siya, agad ko siya nagustuhan. Nagkakilala kaming dalawa sa pamamagitan ng mga sulat at mga email. Pero, ngayon mo lang siya nakita. At paano mo nasabing mahal mo na siya, Vittorio? Ano naman, dahil pakiramdam ko matagal ko na siyang kakilala. Kahit pa ngayon lang kami nagkita, damang-dama ko, mas higit ko siyang minahal sa ngayon kaysa dati. Pasensya na pero hindi ba siya sobrang bata para sa'yo? Alam mo, Iho, pagdating sa pag-ibig, walang edad. Sa tuwing nakakatanggap ako ng sulat mula sa kanya, meron akong hindi maipaliwanag na nararamdaman. Sa tingin ko, siya na ang tamang babae para sa akin. Kumpara sa'yo, pwede ba? Bata pa siya. Oo, Iho. Hindi. Si Fiorella ay hindi na bata para hindi makapagdesisyon. At walang pumipilit sa kanya. Ang sabi ni Fiorella, mukha kang bata dun sa litratong ipinakita mo sa kanya. Halatang niloko mo siya. At sinadya mo yon. Ang hangad ko lamang, mabigyan siya ng magandang buhay pati ang kapatid niya. Ang totoo niya, pagod na akong mag-isa. At ngayong nandyan siya, wala nang makapipigil pa sa gusto ko. Huminahon ka. Lahat ng bagay sa mundo may katapusan. Hindi. Makakalimutan mo rin ang lahat ng ito. Para mahihirapan ako. Makalimutan ang mga nangyari. Kung hindi mo gusto, hindi mo kailangang magpakasal sa kanya. Ba't nandito ka? Ako ba pinuntahan mo? Benito! Di ko alam dito ka nagtatrabaho. Ikaw naman. May appointment ako. Kay... Isang Ginoo, si Sir Pedro Angeles. Ano? Kasama ko tong babaeng to. Nagpa-reserve ako. Oo naman po. Tara, doon tayo sa table. Sumama ka sa akin. Bakit ba, Benito? Ano ba nangyayari? Sorry. Dito ka nagtatrabaho dati, Benito. Tama ba ako? Oo. Kung ganun, alam mo ang lahat tungkol kay Vittorio. Kaya mo ba ako hinalikan? Para makita niya? Tama ba, Benito? Fiorella, makinig ka sa akin. Hindi ko kailangan ng Please, paliwanag mo. Huwag mo ako hawakan! Sino ka ba talaga? Sino ka? Si Benito. Hindi! Pwede ba makinig ka sa Hindi ko akin? yan, Benito! Ang kilala kong Benito, hindi kaya magsinungaling! Alam mo kung gaano ako kadesperado mahanap si Vittorio Benito, pero bakit mo ito ginawa? Ang sama mo! Anong klaseng tao ka? Sinungaling ka! Wala kang puso, Benito! Anong nangyayari dito? Ayoko na. Diyan na kayo! Hindi! Fiorella! Fiorella! Fidel, Yes, sir. nasaan si Fiorella? Sir, pumunta siya doon. Ang kaso, hindi siya okay. Pupuntahan ko siya. Domingo! Ang susi ng kotse. Vittorio, Ano yon? ako na munang kakausap sa kanya. Mabigat ang sitwasyon pero ako na muna ang bahala sa kanya. Hayaan mo muna ako ngayon, pakiusap. O sige. May tiwala naman ako sa'yo. Sige. Tara. Vittorio, pasensya na. Ayoko sanang maabala ka. Pero gusto kong malaman, ano ba talaga ang nangyayari sa loob? Please, Diana. Huwag muna ngayon. Wala ako sa kondisyon na magpaliwanag. Pero Excuse Vittorio... me. Fiorella, patawarin mo ako. Alam ko nagkamali ako na hindi ko sabihin to. Pero pwede ba umuwi ka na sa rancho dahil gabi na? Napakalayo pa ng lugar na yun dito. Pwede ba kausapin mo ako?
Baka mawala ka pa at hindi ka na makauwi. Di bali na mawala ako kaysa makasama ka. Iwan mo nga ako! Sige na, hindi na ako magsasalita pa nga ako. Para kay Gianna. Mag-aalala siya pag hindi ka niya nakita sa rancho. Sasakay ako sa kotse, Benito. Pero oras na magsalita ka, talagang bababa ako. Naintindihan mo? Sige. Sinabi ko na sa'yo. Sinabi ko lang ilang beses, pero hindi ka nakinig. Dapat, hindi natin itinago ang totoo kay Senyor Vittorio. Ay, kawawang Benito. Kumusta na kaya siya ngayon? At si Fiorella, malamang hindi rin maganda ang lagay ng babaeng yun. At alam mo ba, tayong dalawa, nagmukha tuloy tayo mga ipokrito at mga sinungaling na tao. Nakuha mo ba, Adela? Ginawa ko ito para kay Benito. Ayoko mawalan siya ng trabaho. Pag nalaman to ni Senyor Vittorio, siguradong kamumuhian niya siya. Hindi, Reynaldo. Hindi niya pwedeng malaman ang ginawa ni Benito na tinago niya sa kanya si Fiorella at Gianna. Ano ba? Ay, naku naman. Bakit ba kasi napakatigas ng ulo mo, Adela? Ha? Paano? Makinig ka. Paano kung hindi maiiwasang lumabas ang katotohanan? Magdasal tayo. Umpisahan mo na. Ay, Santa Maria, ina ng awa, ilayo mo Ay, kami sa kapahamakan. Tumayo ka dyan. Nandyan ka ba, Benito? Nandito ako, Fidel. Tinatanong ni Sir Pedro kung nahanap mo na si Fiorella. Oo, kasama ko siya. Pabalik na kami sa Rancho Los Angeles. Narinig mo? Narinig ko. Benito, mag-ingat ka sa biyahe. Confirm, sir. Kasama niya si Benito at papauwi na sila sa bahay. Para ba sa akin to? Siyempre, kunin mo. Salamat. Ito ang totoong date natin, Fiorella. Kaya dapat huwag mo kalilimutan. Fiorella, pwede ba hayaan mo ako magpaliwanag? Alam kong hindi mo ako mapapatawad ngayon. Tama lahat ng sinabi mo. Ang totoo, galit ako sa sarili ko. Dahil mali. Mali na hindi ko sinabi sa iyo ang lahat. Habang tumatagal lalo lang ako nawawalan ng lakas ng loob na sabihin ang katotohanan. Pero maniwala ka sa akin. Ginawa ko to dahil mahal kita. Benito. Kailangan ko sabihin sa ito, Fiorella. Benito, pakiusap, tama na. Pwede ba pakinggan mo ko? Totoong minahal kita nung una pa lang kitang nakita. Tama na sabi. Iniwan ko ang trabaho ko nang dahil lang sa'yo. Kaya nga ako nandito sa Rancho Los Angeles. Hindi ko kakayanin na mawala ka. Fiorella! Fiorella! Ate, anong nangyari sa date niyo? Tumawag si Madam Adela kanina. Anong nangyari? May ginawa ba sa'yo si Sir Pietro?
Huwag ka nang umiyak, ate. Nandito lang ako. Ayos lang ang lahat. Huminahon ka, ate. Ate, sabihin mo sa akin, anong nangyari? Nakita ko si Vittorio. Ano? Oo, Gianna. Nakita ko siya. Ngayon lang. Kung kailan kasama ko si Pietro at masaya kaming dalawa kanina. Akala ko naman ngayon ang pinakamasayang gabi sa buhay ko. Pero biglang dumating si Vittorio. Sigurado ka bang siya yung dumating? Baka naman isa lang yun sa mga kamukha ni Vittorio dito sa Mexico. Sigurado ako, Gianna. Nilapitan niya ako at nagpakilala siya. Siya ang may-ari ng restaurant na kinainan namin. Ay, kita mo nga naman. Napakaliit lang talaga ng mundo. Oo. At naiipit ako, Gianna. At pakiramdam ko hindi ako makalis. Huwag ka magsalita ng ganyan, ate. May solusyon lahat ng problema. Nawawalan na ako ng pag-asa, Gianna. Kakalimutan ko na si Pietro dahil yun ang makabubuti. Ay, hindi, Ate Fiorella. Tahan na. Huwag ka nang umiyak, ha? Gianna! Okay lang yan. Pasok. Magandang umaga, sir. Kumusta? Ewan. Hindi ko alam. Magdamag akong hindi nakatulog kagabi. Kagabi, hindi man lang po kayo nagsalita. Ano nangyari kay Fiorella? Alam mo? Bakit kaya ang mga babaeng minamahal ko, Fidel, nawawala na lang sila sa buhay ko na parang isang bula. Si Benito ang nagsabi na ikakasal pala si Fiorella kay Ayoko na. Ayoko nang marinig pa yan ulit. Huwag mo nang ipaalala sa akin. Kung yan ang gusto mo. Ang gusto kong mangyari sa ngayon. Huwag mag-isip. Pumasok sa trabaho at makalimot. Bakit hindi mo pa ginagalaw ang pagkain na nasa plato mo? Anong gusto mo kainin, hamon? Tama na po, Aling Simona. Salamat. Kakain yan si ate. Maganda umaga. Nauna na pala kayong kumain. Fiorella, hindi ko pa nasasabi sa iyo ang lahat. Itong tatandaan mo, Benito. Huwag na huwag mong ipipilit. Ang isang bagay kung hindi naman ito posible. Wala ka nang magagawa. Alam ko, Gianna. Sinubukan kong matulog pero hindi ko magawa. Pakiusap, gusto ko magpaliwanag sa'yo. Hindi ako makikinig sa mga kasinungalingan mo. Pakiusap, Gianna! Nagtiwala kami, Benito. Matagal mo kaming nilokong magkapatid simula nang dumating kami dito sa Mexico. Huwag na huwag mo akong kakausapin. Simona, tatalikuran mo rin ba ako? Ano ba naman kasi ang pinagagagawa mo? Anong nangyari? Hindi sinabi sa'yo? Wala. Pero baka pwedeng ikaw na magsabi. Dali, halika, maupo ka rito. Aha, huhulaan ko. Galing ka ng party, nagpakabangag, namatay, at muling nabuhay mula sa kabilang mundo para mambwisit lang sa akin. Mag-usap tayo, Roxana, pwede? Sige. Pero alam ko, isa kang baliw at hindi mo na mababago pa ang isip ko.
Maniwala ka, hindi ako nag-edit ng video mo, Roxana. Hindi ko kayang gawin yun. Ano naman na makukuha ko kung gagawin ko yun? Na mga ganung bagay. Huwag ka na magsinungaling. Ginawa mo na yan at ang totoo marami ng beses. Sa tingin ko, Roxana, maaaring kagagawan nito ng iba. Maniwala ka, sa totoo lang mayroon taong gustong siraan ka. Siguro nga. At tayo rin ang pinagbintangang naglagay ng gamot ng basurang yun sa handbag ko. Ang pangalan niya ay Gianna. Hay, sige, Gianna. Siyang may pakana. Hindi mo ba iniisip na kalokohan kung gagawin niya yun, Roxana? Una, buhay niya nakataya kung gagawin niya yun. Pangalawa, gusto niya bang isipin ang lahat na magnanakaw sa Fiorella? Siyempre hindi, no? Hindi maaari yun, okay? Tama. May isang taong gustong siraan tayo kay Eloisa. At gusto niya alisan tayo ng mana. Halata naman, naalala mo yung sapatos na may pintura. May gusto talagang siraan tayo. Kung ganon, hindi natin hahayaang mangyari sa ating dalawa to. Hindi ba, Gael? Kailangan natin magsahanting puwersa para mahuli natin ang salarin. Ano? Maximo, ang hiling ko ay sana nandito ka pa rin sa piling ko. Espesyal ang araw na ito, mahal ko. Napaka-espesyal nito para sa ating pamilya. Excited na ako sa mga magaganap. Basta sinisiguro ko sa iyo, malalaman mo rin. Babalikan kita mamaya, mahal ko. Paglingon ko, nandun na si Don Vittorio. Kaharap ko na siya. Pero mas matanda po siya sa personal. Totoo ba yan? Opo. Lumapit po siya at nagpakilala siya sa akin. Ay, Iha. Patawad kasi hindi ko na ito kayang itago pa. Bakit? Ano po yun? Sinabihan kasi kami ni Benito na huwag sabihin kay Sir Vittorio ang tungkol sa'yo. Diyos ko. Matagal na naming alam ni Reynaldo ang totoo. Bakit nagawa niyo sa akin tong Madam Adela? Masyado na po ako nasasaktan. Sorry, Iha. Sana naman mapatawad mo ko. Hindi ko na po alam, Madam Adela. Niloko ako ni Benito. Ginulo niya ang lahat. Pero pati kayo. Alam ko kung bakit niyo yung nagawa, pero pati kayo. Iha, totoo. Gusto ko lang namin protektahan. Ang akala ko po kaibigan ko kayo. Na magiging masaya ako sa Mexico. Hindi pala. Sa isang araw, biglang nagbago ang lahat. Mahal, napansin mo? Ang aga ko today. Aalis ka? Diana, may aasikasuhin lang ako. Pero ang akala ko magbe-breakfast tayo. At saka di ba ang sabi mo, sasabihin mo pa sa akin ang tungkol sa babaeng yon? At sa nangyari kagabi? Please, Diana, huwag muna ngayon. Baka matagalan ako kaya pakiusap, dito ka na muna. Saan naman ang lakad mo? Sa Dos Rios, pupuntahan ko si Fiorella. Pupuntahan mo siya? Marami kasi akong aayusin doon at mga bagay na dapat kong tapusin. Bahala ka muna sa La Dolce Vita. Siyempre, ako nang bahala dito. Mamaya na tayo mag-usap, Diana. Maliwanag ba? Okay. Ay, kainis. Napaka-misteryoso niyo po talaga. Sabihin niyo na. Hindi. Simula kaninang umaga, may napapansin akong kakaiba sa inyo. Basta sorpresa ito. Maghintay ka lang, Pedro. Huwag kang mainit, Excuse me po, pwede Senyora ba? Eloisa. Handa na po ako sa lahat ng ipag-uutos niyo. Magaling. Sakto ang dating mo, Fiorella. Darating mamaya ang mananahi para kunin ang sukat mo para sa bago mong uniforme. Sa tingin mo ba bagay sa kanya ang mas disenteng uniforme, ha, Pedro? Wala po akong opinyon sa ganyan. Pedro,
Pero kita naman, napakaganda. Kailangan niya na mas desenteng damit para lumabas naman ang tunay niyang kagandahan. Tingnan mo naman siya. Pag nadamitan na siya, para na siya ang isang prinsesa. Hindi mahalaga ang damit na sinusuot nila, Lola. Sapat na po siguro kung tapat sila. At hindi nanloloko ng tao. Tama po ba ako? Tama ka. Sumasang-ayon ako sa iyo. Senyora Eloisa, Ano? meron po kayong bisita. Kumusta? Mabuti naman ako, Iha. Madam Eliza. Iha, si Pedro. Kumusta, Pedro? Fiorella, gusto kong makilala mo si Aitana. Alam mo bang siya ang espesyal na babae sa buhay ni Pedro? At kung si Fiorella ang pakay mo, ang may papayo ko'y umalis ka na kagad dito. Babalik ako dito para kay Fiorella. At hindi mo ako mapipigil. Maliwanag! Kung dapat ko bang ipaglaban ng pagmamahal ko sa'yo. O kailangan kalimutan na kita.